Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Hallelujah! Itaas po natin ang ngalan ng Panginoon sa ating pong pagsamba at papuri. We lift you up, O Lord. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on hallelujah. Puri na Panginoon. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Rise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, yes Lord, arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise.
Salamat po, Diyos. Salamat po. In 40 days, 40 nights. So sabi po niya, nagsimula na siya mangaral. At hayagan po, mga kapatid, sa man pa siya mapunta, ito yung kanyang pangunahing daladalang mensahe. Repent, for the kingdom of heaven is near. Dapat, mga kapatid, ito yung patuloy na umaalingaw-ngaw na mensahe mula sa ating mga sarili, ayon sa ating karanasan na kay Kristo, sa iglesia ng Diyos, lalo na sa ating panahon. Ito po yung daladala nating mensahe dapat. This life-changing message. And going on, mula sa verses 18 hanggang 22, yun po yung pagtawag sa unang mga naging tagasunod o alagad ng ating Panginoon Jesus. Dalawang magkakapatiran po, dalawang magkapatid. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. Pansinin niyo po ang susunod na mga sentences. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Pagka-casting a net into the lake, ano pong na-imagine nyo? Hinahango na po ba yung huli o manguhuli pa lang? Manguhuli pa lang. Itambal po natin yan doon sa sinasabi ng verse 17, nagsimula na ang Panginoong Jesus na maggayag ng mensahe. So, nagsisimula po at pumili po siya ng kanyang unang mga tagasunod. Pagkatapos po, sabi ng talata, they were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At sa verse 20, at once, they left their nets and followed him. Sumunod doon sa dalawa pang magkapatid. Going on from there, verse 21, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee. At sabi po ng bandang huli ng talata, preparing their nets. Preparing their nets. O imagine po natin, ano yung sitwasyon, ano yung na-imagine natin kalagayan itong magkapatid naman na to. Nandun po sila sa isang bangka, kasama ang kanilang tata na si Zebedeo, preparing their nets. Ano po? Kanina, sa magkapatid na Simon Pedro at saka Andres, iuhulog pa lang po yung net. No? Ngayon po kaya, ano na-imagine nyo? Meron ng, yan, ibig sabihin po, nag-haul na ng huli. At niaayos na po ang net para sa susunod na paglunsad. Mga kapatid, I learned sa mga ibang mga fishermen, pagka po nakalagay yung idea na inaayos na yung net para po doon sa susunod na paglunsad sa dagat. Hindi po yung pagkahuli, iwanan na lang yung net at saka na lang ayusin pagka oras na po ulit. Hindi po. Pagkahango po, ihahanda na. Mag-imagine po kayo sa takbo ng ating mga pinag-uusapan. And then, tuloy po tayo sa mga pag-obserba. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse 22, last part ng 21, Jesus called them. And immediately, kanina, at once. Meron po bang pinagkaiba yon? Spelling lang. Pero kahulugan, pareho. Yan. At once, immediately, they left the boat and their father and followed him. Yan. And then sabi po, doon sa ating binasa kanina, verse 23, dito po, gumagawa na ang ating Panginoon. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues,
preaching in the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Meron pong geographical na senaryo na pinakikita, pagkatapos po, samut-sari ng mga tao ang kanyang hinaharap. Teaching, preaching, healing. Ang mga pangunahing niyang gawa. Verse 24, news about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Imagine tayo ulit. Kasama tayo doon sa maraming mga yun. Kasi nabalita po. All, sabi niya, the news about him spread all over Syria. Nag-spill over sa mga ibang mga paligid na mga lugar. And people brought to him. Lahat na po, mga kapatid. At ang sabi po, and he healed them. Mga kapatid, at one point in our worship, in closing prayer natin, benediction, nagkapit-kapit kamay tayo. Manalangin dahil naobserbahan natin at that particular Sunday or that week, sa ating prayer list, dadalawang item ang pasalamat kay Lord, 15 items ang tungkol sa panalangin, paghingi ng kagalingan, and so on and so forth. At sinansala po natin ang anumang impluensya from the enemy at sa ating kapabayan din o pag-abuso sa ating mga kalusugan, nagkakasakit tayo. Ayaw man natin. Sino po ba gustong magkasakit dito? Pakitaas ang kamay. Pero pagka nakakasakit tayo, kasalanan din natin. Hello? Pero dito po, samut-sari. And then sabi, and he healed them. Etong maganda, pansinin niyo yung verse 25 at yung bugso ng ating mensahe. Ang sabi ng verse 25, large crowds from Galilee, probinsya po yan. The Decapolis, probinsya po yan. Jerusalem, syudad. Judea, probinsya. And the region across Jordan followed him. Large crowds. Alam nyo, sa lumang salin ng King James Version, multitudes ang ginamit na salita. At sa iba po, mga kapatid, makita natin, ay talaga po naman, sabihin natin ay enormous crowds. Nangangahulugan na extraordinary great size. Malaki yan po, masa. Masa. Sinundan-sundan siya. Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea. Ang Decapolis, by the name itself, Deca is 10, Polis is city. So, at least ma-imagine natin, 10 cities. Ganyan po kalawak yung sinasaklaw ng, at isipin nyo, bungad pa lang ito ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Large crowds followed him. Sa Mark 12:37, ito po ang konteksto nito ay pagtuturo sa templo ng ating Panginoon. At ang parang sinasagot niyang tanong, lalo na sa mga religious leaders in his time sa templo, whose son is the Christ? At doon po sa second part ng verse 37, sinasabi, the crowd listened to him with delight. Kapatid, lagi hong nag-aabang ng susunod na sasabihin ng bibig ng ating Panginoon Jesus, yung mga nakikinig sa Kanya. With delight, inaabang-abangan. Sarap kaya no? Tapos Luke 8:42, in the context of the Lord was expected to come. Nihintay-hintay nila. Darating siya.
In verse 40 sinasabi, now when Jesus returned, a crowd welcomed him for they were all expecting him. Inaabangan na. Inaabangan na. Wow. Tandaan po natin, pagka po ganoon, may mga baon-baon na po yan. Naalala niyo yung kwento doon sa pagpapakain ng 5,000. Tapos wala akong pagkain. Maghanap kayo ng makakain nila, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad. Tapos merong isang bata, baon niya, hindi niya kinain. Siguro nakikain doon sa baon ng iba, lalo ng parents niya o ano. Meron siyang dala-dala, di ba? Mamaya, dadaanan din natin yon. Yung pong mga kapatid, pag-abang ng pagdating ng ating Panginoon. Doon sa Luke chapter na yun, na sinasabi, sa chapter 8:42, sa bandang huli sinabi ni Luke, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. Sa dami, sa kapal. Obserbasyon ng ilan, parang pagdating po sa gawain sa Panginoon, halos hindi na po makagather ng crowd. Pagkakonserto ng mga sikat na mga manganta o kaya mga hinahangang martista, ay talagang dumog. Palapag pa lang po ang eroplano papunta rito, ang dami na nakabang. Kaya parang kabaligtaran, O tingnan natin, yung pong pagpapakain nga ng 5,000, actually, estimated po lamang yung bilang na yun. Ang sabi dun sa Matthew 14:21, the number of those who ate was about, pagka ginamit yung word na about, hindi po eksakto, about 5,000 men besides women and children. So, roughly, tinatansya po, mga 15,000. Hindi lang basta 5,000. Yung 5,000, yung mga kalalakihan. Sabi, besides women and children. Ulitin natin, large crowds, enormous crowds, multitude, mga pinakaibig. Observably, isa sa mga nakahahangang katangian ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay yung pagiging mapang-akit ng masa, ng crowd. For whatever reason, ang mga naroon at tiyakan sa Amot-Sari, katulad ng ating binasa, may mga karamdaman, iba-ibang klaseng kalalagayan, tapos may mga demon possessed and so on and so forth. Habol-habol po nila ang Panginoon. Merong magnet quality ang ministry ng ating Panginoon. At sa ating tema for the year 2026, MCF in Action, mabuting isaalang-alang po natin ito. And I submit to you, gentlemen and ladies, a Christ-like ministry still attracts crowds. Hindi po natin kailangan sa mas seryosong pagtingin gumamit ng gimmicks para makaipon ng masa. Malaking at komportabling buildings, hindi natin kailangang i-water down, palabnawin, haluan ng pampalasa at iba't iba pa ang daladalang nating mensahe. Not compromise our convictions to gather a crowd. Naturally, crowd will get in. Napaisip po ko sa puntong ito, mga kapatid, sa aking pag-aaral. Ngayon, tila baga,
allergic na ang mga tao sa simbahan. Pag-uusapan ng relihiyon, generally speaking, o kaya po ay yung seryosohan ng mga usapin o pag-uusap, ayaw na ng mga tao. At ang nag-ahari pong atmosphere sa ating panahon, entertainment. Ginugusto ni tao na siya po ay mabigyang kasiyahan, mapasaya siya, talon, sayaw at kung ano pa. And sadly, I say sadly, pumapasok na po sa simbahan ang sistema na yon. Ginagawa nating gimmick ang worship at kung ano pa. Pero mga kapatid, ang sabi, large crowds, sumunod-sunod sa ating Panginoon. And notice, it doesn't matter, I say again, it doesn't matter mga kapatid, bakit sila sumusunod-sunod kung nasaan ang Panginoong Hesus. Maring iba-ibang motibo. Halimbawa po dito, mga may sakit, gusto lang gumaling. But it doesn't matter, anuman ang nagbubunsod sa kanila, na susundan-sundan si Jesus, ang pinaka-importante po, sumunod sila. Hinanap nila ang Panginoon. At yun ang atraksyon ng church ni Lord. Yun ang atraksyon ng MCF for that matter. Welcoming people, anuman ang kanilang dahilan ng pagsama, ng pagdating. So, sagutin po natin ang tanong, what attracted large crowds to the Lord Jesus' ministry in His time? Noticeably, at ito pong aking sinasabi nga, pansin natin, dalawang bagay. Ang una, which is very, very obvious, at gusto pong paniwalaan, kaya nating gawin ito, o kaya ay ginagawa na natin ito, pero kulang. Bitin. Ito po, number 1. Because the Lord Jesus loved them. Simple. Pero naasahan po natin naway managos ito sa ating mga puso. Minamahal kong kapatid sa Panginoon. Do people feel they are loved? Tayo pong mga pastor, do we love the people we preach to? Love. Yung pong pangunahing dahilan. Bakit ang Panginoon Hesus, kahit saan niya napupunta, masa ang sumusunod sa Kanya. Ginugusto nila hindi lang po makita, kundi magkaroon ng personal encounter kay Jesus. Let's turn to Matthew 9. Tingnan natin yung parting ito ng kasulatan mula kay Mateo, at yung po yung bahagi ng verses 35 to 38. Basahin ko muna, mga kapatid. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Ulitin ko po yun. When he saw the crowds, he had compassion on them. Why so? Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest. Mga pinakaibig, mula sa pinapahayag ng tekstong ito, makita natin, our Lord Jesus Himself, going through all the towns and villages, wala pong iniilagang lugar. Pagka sinabing towns, at least parang mga middle class. Pagka villages, mga nasa laylayan ng lipunan. Mga nasa barangay. Towns and villages.
At ang sabi po, teaching in their synagogues. Pati po yung mga, kasi pagka meron pong synagogue, may Jewish community dyan. So, hindi po lamang basta mga in general ay itong klase ng mga tao, itong kanilang kultura, etc., etc. Pati po yung mga religious inclinations ay magkakaiba. Ayun, pasok po siya doon. Teaching, preaching the good news of the kingdom, and of course, the kingdom of God. Di ba, yung sabi natin kanina, simulan niyang pangaral, repent for the kingdom of heaven is near. When he saw the crowds, ano po ang sabi? He had compassion on them. At doon sa salitang compassion, mga minamahal, nandun po, nakapaloob po doon, kapatid, ang pag-ibig. He had compassion on them. That expresses the love the Lord Jesus had, both the individual and the crowd, both those who accept Him and those who do not. At sa ating bokabularyo ngayon, both the believers and the unbelievers. The church, yung nasa loob na, at saka yung unchurched, wala pa. Pareho po, mahal ng Panginoong Hesus. Ito medyo may tarak sa puso ko ng aking pag-isipan nito, mga kapatid. Na-rebuke po ako dito. Parang automatic na sa atin. Pagka tayo, pare-pareho na pumanampalataya kay sa ating Panginoon Hesus, madali nating maunawaan at madali nating gawin, ihayag yung pagmamahalan sa isa't isa. Tama po ba ako? Tingnan nyo lang po ang mga katabi nyo. Do you love them? Oh. Ang sabi ng Pastor Nes, siyempre, asawa niya ang katabi niya. Ang mabigat, yung asawa na may asawa ang kanyang mamahalin. Pero ulitin ko po, pagdating sa usapang mga mananampalataya, with common God in their hearts, ang gaan, ang dali, naintindihan at gawin ang pagmamahalan. Pero rebuke sa akin, mga kapatid, ito. Meron po ba ako talagang genuine love for the unchurched? Across the street, dito po sa atin, dito, 11 Purple Street, just across. Mahal ko po ba talaga ang mga kapitbahay natin? Yung kapitbahay natin dito sa kanang panig ng aking posisyon, matagal na pong panahon ang Kuya Lito, kung di ako nagkakamali pangalan Lito, nando po sa ICU, sa ospital. Sa akin, nasagap na marites. Hihinaan ko lang po, baka marinig nila. Nahihirapan po ang pamilya. Di ba karaniwang pagkamatagalan ng usapan na pagkaka-hospitalize, mula po sa St. Luke's, eto na po sa Amang, nauubos na rin po ang kabuhayan. Do I really love Kuya Lito? Do you really love your neighbors na wala pa sa church, wala pa sa Panginoon? Rebuke sa akin. And I pray to God it will be rebuke for all MCFers. Kapitbahay lang po natin. Katapat lang po natin. Kakwentuhan natin. But at even in one point, nakwento po ba natin sa kanila ang daladalang good news ni Jesus? That's why ang crowds ay so good sa Kanya. Do we love people as Jesus loved them? Simple. Narinig natin ito maraming beses na. But do we practice it? Jesus loved the crowds. Sabi nga po dito sa chapter 9 ng Matthew, when he saw the crowds, he had compassion on them. At ano pong parang naghari sa kanyang isip, sa kanyang puso, nung makita niya ang masa, kaya nahabag sa kanila, because they were harassed and helpless.
Mga minamahal, may luhog po ako sa inyo. Mamaya, pagkatapos po ng ating panambahan, after a short break, we'll hold the monthly MCF Convergence and Fast. Magliliban tayo ng tanghalian, mananalangin tayo. At sabi nga po natin, if that is the least we can do, showing our love to people, showing our compassion and our concern sa ating bansa, manalangin. At sa panalangin natin, talagang pakita natin seriously na magkaroon tayo ng saloobin sa ating panalangin na animo. Parang wala na kasing manalangin pa. Ayaw na ng mga tao manalangin pa. Galit. Puro galit na lang nagahari. Reklamo dito, reklamo doon. Mananalangin tayo na para bang wala na kasing nananalangin na. Ganun po sa kaseryoso. At one point sa prayer committee, nabigyan namin pansin yung pahayag ng Panginoon Diyos through the prophet Ezekiel in chapter 22, verse 27, kung di ako nagkakamali, sinabi niya ng ating Panginoon, naganap ako ng mamamagitan to stand in the gap. Mamamagitan sa Kanya at sa Kanyang bayan. In particular, ang Israel, at that point in time sa history, paparusahan po ng Panginoon Diyos ang Kanyang bansa sa katigasan ng ulo. Naghihintay, naghahanap ang Diyos. Hindi ko muna sana itutuloy. Tiyakan po yung judgment dahil may kasalanan. Pero sabi ni Lord, naghahanap ako ng isa man lang mamamagitan sa akin at sa Kanya. And the last part of the verse says, and I found none. Wow! Kapatid, usapang panalangin. Kailan yung huling pagkakataon na pinalangin mo ang ating bansa? Kailan yung huling pagkakataon hiningi mo ang kahabagan ng ating Diyos sa gitna ng kalalagayan ng ating bansa? At dawit tayo na wala naman tayong direktang kinalaman to sa gera sa Middle East. At eto tayo, reklamo dito, reklamo doon dahil sa epekto. At huwag nawang itulot ng Diyos. Kaya mahalaga po ang pananalangin. Huwag nawang itulot ng Diyos. Magtagal pa. At ang solusyon, I dare to say, behind this holy pulpit of the Lord, prayer. Prayer. Seryosohang pananalangin in behalf. Tayo po yung mga intercessors, tayo po yung mga tagapamagitan, at sa ating pananalangin, seryoso sa ating kalalagayan, kahit na siguraduhan po ang hatol dahil sa kasamaan, i-withhold muna ni Lord. Bibigyan pa rin tayo ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Are you with me in this? Seryoso po, mga kapatid. Kaya nare-review po ko sa mga pinag-aaralan natin. Harassed and helpless. At para po maintindihan nila, yung kanyang pinapahayag through the prophet, may paghahambing na ginamit po dito. Sabi niya, they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nandun po. Alam na alam nila ang kalalagayan ng mga tupa na wala pong pastol nangangalaga sa kanila. And then verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers into his harvest field. Kapatid, tema natin for the year. Ano nga po? MCF in action. Huwag po tayong lulunsad nang walang backup ng panalangin.
ng walang backup, ng siguraduhan. Ito ang binulong sa atin ng Panginoong Diyos. Ito ang pinagagawa niya sa atin. Ginugusto niya yung kanyang agenda ang masunod, hindi po yung sa atin. And this time is very crucial. Kaya may hikayat po ko sa inyo mamaya, kapatid. At magkukwentuhan tayo tungkol sa, hindi po yung pananaw mo, pananaw ng iba, hindi, ano talagang dapat nating makita sa inihahayag na ng Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. So, ulitin po natin. Ang pagtatanong, sagutin po natin ang ikangay totohanan. Mahal po ba natin ang ating kapwa? As Jesus loved the crowd, do we equally love them? At alam po ninyo, pagka naobserbahan pa natin, yung sa word na compassion dito, doon sa ating pinagbatayan, nakapaloob po sa compassion or love, yung we create an atmosphere of acceptance. Atmosphere of acceptance. Lahat, towns and villages, lahat ng mga lahi, Hudyo o hindi, tapos may mga sakit o malusog, etc., etc., atmosphere of acceptance without compromise. Without compromise. May dala-dala tayong good news. Sabi niya, preaching the good news. Faithfully, uncompromisingly, boldly, letting everyone hear what must be heard. Good news. Mga kapatid, sobrang bad news. Kabila sa ating mga gadgets, sa ating mga telebisyon, sa mga social media natin, at iba't iba pa, wala tayong nababasa kundi bad news. Bad news. Bugbog na po tayo sa bad news. Pati mood natin, nagiging bad mood. Nagiinit yung ating mga reaksyon sa mga nangyayari. Di ba pagka sinabing breaking news, kalalabas lang, exclusivo. Parang kanya lang yung karapatan na nalaman yung balita. Pero bugbog na tayo pagka bad news ang pag-uusapan. This time around, through the church, through you, through me. Good news. Good news. It is both good and news. Hindi lang po basta marites. Balita po yan talaga. At ang balita na yan, magandang balita. The gospel. The good news of salvation. Yung pong pinangaral ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal. And talk about healing. Narito po ang ilang mga kapatid natin na makapagpapato sa kanilang mga sarili personal na karanasan at gusto kong humbly angkinin sa kapurihan ng Diyos yung kasagutan sa panalangin. Pinanalangin natin ang mga kapatid natin. Jasper Torres, na aksidente sa pagmumotor. Nung unang kausapin siya ng doktor, ibang sinasagot. Kaya akala, kailangang operahan sa ulo. And yet, sa ating panalangin, talagang sinabi natin, hiningi natin, save him, Lord, save him. Ayun. Parang, kung sa salitang Tagalog parang nagdahilan lang. Si Denise Bitong. Negative po yung resulta ng biopsy. Naopera na po siya sa ibang bahagi, pero matagal-tagal hinintay yung resulta ng biopsy. Tama po ba ako, Kuya Ate Early? Praise God. Praise God. Maliit, simple, tulad ng biyanan ni Pedro, lagnat,
lamang kung may kukumpara sa iba. O kaya mga matagalan na mga karamdaman. O kaya po yung katulad ng babae, di ba? Yung inaagasan for 12 years, naubusan na po ng kabuhayan, doktor dito, doktor doon. Wala po, pero hinipo niya, hinawakan niya laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Gumaling. At sabi nga po ng ating mensahe nung nakaraan, inulit po nung linggo yung pagbibigay talagang diin doon sa katotohanan. Let us simply let God be God. Letting God be God sa anumang bahagi ng ating mga buhay, kapatid ko sa Panginoon. Resulta po sa mga published researches among churches, at ito po ay sa ibang bansa. Sa isang banda, ang sabi po, kinokot si Dean Kelly, na sa kanilang mga pag-aaral, nasabi po, churches grow because they are conservative in doctrine. They know what they believe and are not ashamed of it. Ang paglago po ng church, nandun po sa mga alam nila, conservative sila sa mga katuruan. At alam po nila, kaya nilang depensahan yung kanilang paniniwala. Hindi po nila kinahihiya ito. On the other hand naman, si Win Arn, out of exhaustive study, confirms this fact na, ano po, sabi niya, great churches are built on love. Built on love. For God, for each other, and for unbelievers. Mga kapatid, let us strike the balance. Conservative doctrine, love. Yan po ang dapat na imahe na dala ng simbahan ng Diyos, lalo na sa ating kapanahunan. Bababa na po ko sa pangalawa. Pangalawang dahilan, bakit nakaka-attract, nakakakit ang Panginoong Hesus ng masa? Because the Lord Jesus attracted crowds by meeting people's needs. Meeting people's needs. At ulit-ulit po sa mga bahagi ng kasulatan, primarily sa tinatawag nating synoptic gospels. Pagka synoptic, pare-pareho po ng pagtingin. Matthew, Mark, and Luke. Sinasabi po. At tingnan natin dito sa example ni Matthew sa chapter 15. Kung di man natin nabuksan kanina ang chapter tungkol sa pagpakain ng 5,000 at higit pa, dito po sa chapter 14 na Matthew, gagawin nating halimbawa yung pagpapakain ng Panginoon ng mga, sabi po ay 5,000 nga po, no? Tingnan natin. Chapter 15, 4,000 naman. Yung 4,000. Interesting din po ito, mga kapatid. Mula sa 29. Ang sabi po, Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Eto na. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. The people were amazed. Tingnan niyo po yung reaksyon, ha? The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Wow. Great crowds. Great crowds. Tuloy tayo. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. Siya nga naman, 3 araw ka ba namang hindi kumain? Hindi talagang magkukulap ka. Tama po ba yung aking bigas? Kulap?
Kapatid, tip sa atin. Relax. Huwag maten. Baka magkulap. Isa lang letrang hindi natin nagamit doon. Yung letrang S or X. Sa tama, relax. Huwag matense. Baka mag-collapse. Huwag niyong alisan ng S or X ang inyong buhay, kapatid. Delikado. 3 araw na hindi kumain. Sabi ng Panginoon, out of compassion, hindi ko mapapauwi itong bala na, itong masa. Baka mag-collapse sila along the way, pauwi. Tapos sabi po niya, sinagot ng mga alagad, his disciples answered, "Where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? How many loaves do you have?" Jesus asked. 7, they replied, and a few small fish. He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, and when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was 4,000, besides women and children. After Jesus had sent the crowd away, he got into the boat and went to the vicinity of Magadan. Kapatid, ang insight nakita natin dito, from the Lord Jesus, displaying His sincere love to the crowd, He met their needs. Nagugutom. Meron tayong tinatawag sa sociology na sabi po, felt needs. Yung mismong kasalukuyan, yung realidad na kinakaharap ng tao. Gutom, takot, o kung ano pa. Malilitan niya po natin ang mga yan. And then sabi po ay lahat napagpala sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Pinadaan po sa tinawag ng mga apostol o alagad. At sila pong nagdulot sa mga tao na pinaupo po sa kanilang kalagayan. At sabi po, lahat ay nakakain at nangabusog. Specific. Wala pong nagagawan doon sa grupo-grupo, lahat po nakakain at lahat ay nangabusog. Mamaya, convergence and fast. Huwag niyo naman gamitin yung salitang fast na madali kayong miskapo. Mag-uunahan kayo. Kapatid, lahat ng klase ng need, kayang i-meet ni Lord. At hindi lang po spiritual need. Kasi karanawan, ang binibigyan nating emphasis sa konteksto ng simbahan, spiritual. Hindi lang po. Kung ano pong kalalagayan, pwede pong i-meet ni Lord. Financial, kapatid ko sa Panginoon, huwag kang magugali na mangutang. Kayang i-provide ang kailangan mo sa pera ng Lord. At ang kanya pong babala, huwag kang maging mukhang pera. Yun lang ho. At eto pa, mula na ito pa kay Pastor Willie, magikapo ka! Aasa ka ng blessing kay Lord, yung kanyang parte hindi mo binibigay. Ay, mag-withhold ang blessing ni Lord. Kaya madalas ko pong binibiro kayo, pero totoo. Kaya lang manhid kayo. Pagka ko po ng pag-usapan, naku po. Wag. Relational problem, kayang i-meet ni Lord yan. Hindi kayo, kung lalapit kayo kung kani-kanino para humingi ng advice. Andyan si Lord. Ang problema natin, meron tayong problema sa ugnayan. Unang-una, nilabag na natin ang utos ni Lord, kaya tayo namumblema, pagkatapos,
Ayaw nating sundin yung kanyang sinasabi. Malinaw po, malinaw po. Walang hiwalayan. Malinaw. Kapatid, sa isang kama pa lang, nagtatalikuran na kayo pag matutulog. Hiwalayan na yon. Magkaiba kayo ng kwarto na tinutulugan, hiwalayan na po yon. Imbitahan niyo ako mag-seminar sa inyo para. Now, ito po ang interesting, kapatid. Ang pagtatagpo ng felt needs ng tao ay siyang parang tawag natin, pantawag pansin para lumapit ang tao kay Lord Jesus. Meeting the felt need. Gutom, pakainin. Yung po magbubunsod sa kanya, lumapit kay Jesus. Anong meaning behind what we are doing sa tinatawag nating feeding program? Anong kahulugan? Anong pinakamotibo natin sa likod ng mga medical missions? Ano ang sinasabi ni Lord sa lahat ng ating mga ginagawa na ito? All this must lead to just one thing, the advancement of His kingdom. Hindi po para sumikat tayo. Hindi po para mahanay tayo doon sa mga NGO, programa po ng gobyerno yun. Paubaya po natin sa kanila. At itong maganda, at least sa ating karanasan. Mga kapatid, let us all realize, ito ang totohanan na nangyayari. Perang pag-uusapan, wala tayo. Wala. Sapat ang gugulin sa church, ang suporta ng panalapi natin. At tandaan po ninyo, mga kapatid, typical tayong local church na walang sinusulatan, sinusolicitan na individual o grupo para tayo tulungan financially. We simply look up to the Lord. Sabi dito, ask the Lord of the harvest. Nanalangin lang tayo. Ang kasarapan kay Lord, ulit at ulit po, patuto ito ng MCF, pinagkakatiwalaan tayong patuloy ni Lord. Tao o grupong lumalapit sa atin para makiisa sa gawain ng Panginoon through MCF. Sino pong napupurihan doon? Sa atin, wala po. Wala. As in, wala. Ang kapurihan kay Lord. At one time, dito po sa ating pulpito, na ipangaral natin, kapatid, yung piso mo na iniuhulog sa kaban ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Gusto ko nang palitan yon. Yung 100,000 mo, mayayaman naman kayo At least sa itsura. Meron po bang mahirap na anak ng Diyos in the first place? Kung anak ka ng Diyos, hindi ako prosperity speaker. Yung totoo lang po sinasabi ko. Yung totoong anak ng Diyos, hindi po mahirap yan. Anak ka ng Diyos, naghihirap ka, ano ang sabi ni Pastor Mix? Oxymoron. Magkasalungat. Hindi bagay na magkasama. So yung kanina piso, o ngayon ay 100,000 mo. Isang kaluluwa lang. Ang madala noon sa langit. May tutumbas pa po ba ng higit doon sa 1,000 mo, 100,000 mo na ibinigay sa gawain ni Lord? Wala. Isa lang kaluluwa yon. How much more? Ang tumana ay nadidevelop na towards maging isang ating outreach church. Namumuhunan tayo, quote-unquote, minsan sa ating mga bulsa. Pero laman ng ating bulsa, kay Lord din yan. Tinatanong natin si Lord,
Lord, saan ko magagastusin itong pera mo sa bulsa ko? Para sa hirap ng buhay ngayon, nagtataas ang presyo ng, tataya ka muna kaya ako sa loto para mag-multiply ito. Hindi naman natin, ako talaga, mga kapatid, ako'y napapakamot. Kapatid, sabi ng James, sa chapter 2, suppose a brother or sister without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Anong nagagawa? Anong mabuting nagagawa nung may lumapit sa'yo, may nakita ka, gusgusin, gutom. Brad, humayo ka. Sana'y mabusog ka. May kakayahan ka na bumili namang 3 pirasong pandesal dyan sa kanto. Hindi mo pinakain. Sabi niya, anong silbi nun? Anong ganda ron? And wonder of it all, gentlemen and ladies, ang pinaka-challenge natin, second point na ito, heto, bilang anak ng Diyos, hindi ka maubusan ng pagkakataong maglingkod at mag-meet ng need ng iba. Why so? Because ikaw mismo ay nakararanas ng katapatan, kabutihan ng iyong Diyos na He is able and more than able and He will provide, will meet your need. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the whole through MCM as we gather to grow and scatter to sow your kingdom.